Pag nakita na po, maaari po tayong tumayo at babasahin po ni Pastor Jomar at sundan niyo po sa inyong mga mata. Psalms 51. Sa mga nakakita na po, pwede po natin sabihin Amen. Okay, sundan niyo po ako sa inyong mga mata. Psalms chapter 51, whole chapter. Verse number 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me truly from mine iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee, thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy right free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from the blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Verse 15 altogether. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. Father God in heaven, thank you again for your word. May you, Lord, please bless us as we have your word. Give us, Lord, thy spirit, so you may give us understanding. In Jesus' name we pray, Lord and Savior. Amen. You may be seated po. Praise the Lord. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. At ngayon pong umaga ay pag-aaralan po natin ang buhay ni David. Clear na clear po sa atin na ang ating pong kaligtasan ay hindi na po mawawala sa atin. Yan po ang distinction nating mga Baptist. Means, once saved, always saved. Once truly justified, always justified. Kung ikaw ay talagang ligtas, palagi kang ligtas. Ang Panginoon, He will keep those that He saves. Talagang iingatan niya ang kanyang mga iniligtas. Ito ay kanyang pangako sa kanyang salita. And we never have to wonder because He has made it clear enough sa ating mga anak na maunawaan na tayo ay palaging ligtas kung tayo ay nasa Panginoon Kristo. Remember John chapter 10 verse number 37, Jesus Christ said, "My sheep hear my voice and they follow me." Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kung ikaw ay talagang tupa ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, I know them, nakikilala kita, and they follow me. You will follow God. And that's the evidence of you being a born-again, regenerated, saved person. Verse number 28, "And I give unto them eternal life." Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. "And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Walang sino man, kahit kasalanan mo, o sino man bagay, o anumang trahedya sa mundong ito, magiging dahilan para mawala tayo sa Diyos. Because He told us in Philippians chapter 1 verse number 6, being confident of this very thing. Apostle Paul is telling us, I am very sure na sure ako, that He which He hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Si Lord, hindi siya nung niligtas tayo, tapos pinabayaan na lang, tapos, sige, keep your salvation. No. God is the one who's keeping our salvation. And because of these truths, mga kapatid, purihin ng Panginoon na tayo ay palaging ligtas. Once na tayo ay na-born again, we are kept by the power of God. Kahit anong kasalanan man ang ating magawa, it doesn't make any difference, you are still saved. But, there's still a but. Ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan na kanyang binigay, ang kanyang pag-iingat, ay hindi ito lisensya upang mabuhay tayo kung ano man ang gusto nating buhay na gusto natin. It doesn't mean it is a license for us to live any way we please or any way we want. Just because a Christian cannot lose his salvation by sinning or by doing anything,
it doesn't mean that Christian has nothing to lose. Hindi mo malulus ang iyong kaligtasan, pero hindi ibig sabihin, walang mawawala sa'yo. Mga kapatid, merong mawawala sa'yo. Dahil lamang sa isang Kristiyano, ay hindi mawawala ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkasala. Pero hindi ibig sabihin, walang mawawala sa kanya. Kung ang Kristiyano ay magkakasala, palaging merong suffering, palaging merong consequences, palaging merong may mawawala sa kanya. The child of God may sin. Maaari ka pa magkasala because this Sunday morning, pinag-aralan natin a beautiful lesson about ang digmaan ng dalawang kalikasan, the battle between the two nature, the old nature always sin, the new nature always do good and pleases God, the old man, the new man, the old nature, the new nature. It always fights. Merong battle. And you as a Christian, sino ang pipiliin mo? Pipiliin mo mamuhay sa iyong old nature or pipiliin mo sa iyong new nature? Kapag pipiliin mo mamuhay sa dati mong pagkatao, meron at merong consequences, meron at merong mawawala. Katulad ng buhay ni Haring David. At kung babalikin natin ang 2 Samuel chapter 11 at chapter 12, mga mananampalataya, ano po ang nangyari dito? Sila po ay lalaban. So, magkaroon tayo ng konting balik sa history. United Kingdom, ibig sabihin wala pang Northern Southern Kingdom. Ang unang first kings of the nation of Israel, King Saul, according to man's heart, but not according to man's heart. So, tinanggal siya ng Diyos, pumalit si King David. At si King David, matagumpay na matagumpay, nananalo sila sa laban, ngunit nung kalaban nila ang bansang Amon, sila ay lumalaban, yung kanyang army nandun sa gitna, sa init ng labanan, habang si Haring David nandoon sa kanyang palasyo, pasipol-sipol at patingin-tingin sa mga kung saan-saan. Hanggang nasilayan niya ang magandang dilag na parang marilag na ang pangalan ay si Bathsheba. And we know the story, right? Naliligo. Na huwag niyo sisihin, bakit kasi naliligo naman sa sa labas? Siyempre, study the culture of the Bible. Hindi yung kultura nila, iba sa kultura natin. Yung setting ng pamumuhay nila, hindi katulad sa atin, na tipong dito sa CR ng mga babae, sa sobrang dilim, pag pinatay mo na yung ilaw dyan, hindi ka na makaka-CR kasi sobrang dilim eh. Hindi yung close na close. So it's a different time before. But Sheba is taking a bath. Kahit alam na ni David, nakita ni David na naliligo si Bathsheba, beholding that beautiful girl, and he asked someone, sino itong babaeng to? Haring David, ang pangalan niya ay si Bathsheba. At siya po ang kanyang asawa ay si Uriah na isa pong sundalo na nakikipaglaban po. But what happened? I want that girl. Ano po nangyari mga kapatid? Naging nabuntis po si Bathsheba. Now, mga kapatid, ito ay hindi isang araw lang nangyari. Hindi ito yung nakita niya, nabuntis niya, tas bukas, parang alam niya kaagad na buntis. Ang isang makikita natin dito, ang kasalanan, premeditated to eh. Talagang unti-unti. Nakita mo, pinagmasdan mo, natuwa ka, nagduel ka doon, dinagdagan mo pa. And then, what King David attempts to do, he wants to cover it up. Pinatawag niya si Uriah, yung tipong natawag nating nasalasihan. Parang gusto niya lang masalasihan si Bathsheba na titipanan niya, makikipagtipan siya sa kanyang asawa si Uriah kay Bathsheba at buntis na talaga, tapos sasabihin, okay, anak yan na Uriah. Hindi malalaman na ito ay kanyang anak. Gusto niyang maghugas kamay, gusto niyang i-cover, gusto niyang kumawala sa kanyang kasalanan. But Uriah refuses to go home. At itong taong to, napakatino, sabi niya, mahal na hari, hindi ko po kaya, hindi kaya ng aking sarili, hindi kaya ng aking sikmura na ako ay nag-i-enjoy, makipagtipan sa aking asawa, habang ang aking mga kasama ay nakikipaglaban, sila ay namamatay, binubuwi sa kanilang buhay. Hindi umuwi si Uriah. And then, what King David did is this.
yung kanyang general, General, isend mo si Uriah doon sa pinaka-heat of the battle, yung tipong mamamatay na talaga siya. At pag namatay na siya, retreat na kayo. And then we know what happened. Uriah died, and David marries Bathsheba. But the Lord was so displeased. And here comes in 2 Samuel chapter 12. Unang pagkakataon na lumabas ang propetang nagangalang Nathan and he confront David. Meron siyang parable. King David, meron ako ikwento sa'yo. Meron isang tao, meron siyang isang tupa na mahal niya. Grabe ang kanyang pagkamahal dito. Pinapaliguan niya, sinusuklayan niya, inaalagaan niya. At meron isa siyang kapitbahay na sobrang daming kahayupan. Ang dami. Dumating ang pagkakataon, meron siyang bisita, yung taong mayaman. Ang ginawa ng taong mayaman, kinuha niya yung tupa na pinakamamahal ng kanyang kapitbahay na nag-iisa na lang. At ang sabi ni David, pambihira! Sino yung taong yan? Ipakita mo sa akin, yari siya sa akin. Galit na galit siya sa injustices na ginawa ng mayamang to. Not realizing na ang kwentong ito ay nagpapatungkol sa kanya. Ang sabi ng matapang na propeta, mahal na ari, thou art the man. He exposed the sin of David. And Nathan explained the consequence of David's sin, of his action, that there will be always a trouble within his family. At ang kanyang sikreto ay may expose. At ang kanyang pinagbubuntis ni Bathsheba ay mamamatay. And in verse number 15, David immediately acknowledged his sin. He said, I have sinned against the Lord. So what's the aftermath? Namatay yung bata, nag-ayuno pa si Haring David na huwag patayin ng Diyos yung bata. Pero namatay din yung bata na pinagbubuntis ni Bathsheba. At kaya niya nasulat yung chapter 51 ng Psalms. At makikita natin sa chapter 51, ang puso ni Haring David na kanyang binuhos, na siya lubhang nasasaktan, lubhang naapektuhan sa consequence ng kanyang kasalanan. And I'm telling you, brother and sister in Christ, like King David, kapag dumating yung time na tayo ay magkakasala, ito ang magiging apekto, ito ang magiging resulta, ito ang magiging consequence kapag tayo ay nagkakasala and we will displease the Lord. Every time na madi-displease natin ang Panginoon, hindi po tayo magtatagal. Andiyan na po kayo, say amen? Punta tayo sa verse number 1. Verse number 1 to verse number 2. It will affect us spiritually. Ang sabi ni Haring David, Panginoon, have mercy upon me. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos. Sang-ayon sa inyong kagandaang loob, mga kasalanay ko'y inyong pawiin. Ayon sa inyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ako sa aking karumihan at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Question, bakit niya kailangang humingi ng paghuhugas sa Panginoon? He said, wash me and cleanse me. Bakit kailangan natin humingi ng paglilinis, paghugas sa Panginoon? Bakit kailangan natin humingi ng tawad? Because you know what, brother and sister in Christ? Dahil ang kasalanan will soil our soul. Dinudumihan niya ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa. It will affect the child of God spiritually and will make us feel dirty and unclean. Ang tunay na anak ng Diyos, every time na tayo ay magkakasala, deep inside of you, meron kang pakiramdam na parang ang dumi-dumi mo. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Meron pong pagkakaiba ang baboy at ang tupa. Ang isang tupa ay maaaring mahulog sa putik. At pagkatapos nito, mamadaliin niyang makalabas. Nakita niya, madumi ako. Gusto kong lumabas. Gusto kong makawala dito sa lalong madaling panahon. Pero ang pinagkaiba ng baboy sa tupa, pag nahulog siya sa putik, gustong-gusto niya.
Mayroon pong pagkakaiba sa isang anak ng Diyos at sa isang anak ng dyablo. Ang isang anak ng Diyos ay maaari kang mahulog sa kasalanan, maaari kang magkamali, maaari kang magkasala. Pero pagkatapos nito, mararamdaman mo na ang dumi-dumin mo, nakakamuhian mo ito. Pero ang isang anak ng dyablo, hindi niya lang pinag-iisipan ng kasalanan, kundi pag nandun na siya sa kasalanan, tuwang-tuwa siyang naliligo sa putikan. Brother and sister in Christ, kung tayo ay merong ginagawang kasalanan sa Panginoon at nagpapatuloy tayo dito at nag-enjoy tayo dito, and then that is the time you ask the Lord, Lord, am I truly saved? Ako ba talaga ay ligtas? Meron bang conviction ng Holy Spirit? Meron bang pakiramdam na parang ang dumi-dumi mo na kailangan mong maligo, na kailangan mong mahugasan? Insane. Kapag hindi tayo naliligo, there's something wrong. Kailangan mong maligo, kailangan mong mahugasan. That's how sin affects us spiritually. Kaya nga may mga taong nagtuturo, hindi na tayo kailangan humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi na tayo kailangan humingi ng paghuhugas ng paglinis sa Panginoon. Kasi sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayong lahat. Yes, pinatawad tayo ni Jesus Christ, past, present, future. But sa ating sanctification, in the process of transformation, every day of our life, tayo ay nagfe-fail, tayo ay nagkakasala, tayo ay hindi perpekto, na-hurt natin ng Holy Spirit, na-hurt natin ng Panginoon, at sabi ng Biblia, we need to confess, we need to say the same thing, we need to agree to God na sasabihin ng Panginoon na yan ay kasalanan, at sasabihin mo, yes Lord, yan ay kasalanan, ako po ay inyong linisin. Tayo ba ay naamin natin sa sarili natin? Na tayo ay pag tayo ay makasalanan, katulad ni Haring David, ako ay nagkasala sa Panginoon. Never tayong lilinisin ni Lord if di tayo mag-confess ng ating mga pagkakasala. Hindi po tayo magtatagal kasi marami to eh. Not only that, in verse number 3, it will not only affect us spiritually, but it will affect us mentally. For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Kapag pagkakala ko'y kinikilala ko, yung sin ng verse number 3, acknowledge my sin is ever before me. Ito po yun. This is the dynamic translation. Hindi ko makalimutan, laging naaalala. Mentally. Look at this. Kapag tayo ay nagkasala, hindi pwedeng, alam mo yon, yung parang walang afterthought. A child of God cannot sin and forget it. Pag nagkasala ka, marirecognize mo ito. Maaalala mo ito sapagkat sabi ng banal na Espiritu, sabi ni Jesus Christ, the Holy Spirit will convict us in our sin. Ipapaalala, maaalala natin ito, our minds will be saturated by sin and we will not be able to put it aside. Parang magsasawalang bahala lang natin. Nung tayo ay hindi pa ligtas, maaari natin itong gawin at hindi natin ito bibigyan ng thought. Masama ba yung ginawa ko? Mali ba yung ginawa ko? Ayaw ba ito ng Diyos? Wala lang sa atin yun. Hindi natin yun iisip. That's not the case of the child of God. It says here, my sin is ever before me. And sin is often the cause for a believer having a mental problem. Now, some of the psychiatrists or psychometricians will disagree with the worldview of Christianity. But that is the truth. That is very true. It is why some Christians are nervous and have no peace within. That's why when God saved us, He didn't fix it so we could never sin again. But He did fix it so we could never sin and enjoy it. Hindi pwedeng Kristiyano ka tapos nagkakasala ka sa kasalanan. Hindi pwedeng Kristiyano ka at tuwang-tuwa kang nagmamak ng ibang mga tao. Ang isang anak ng Diyos who has unconfessed sin in their life is the most miserable person in the earth. The Bible says, my sin is ever before me. Hindi ko to nakakalimutan, lagi kong naaalala. Nasisisin yung phones natin. Merong chemical reaction in your brain, kaya ka na-depress, kaya ka ganito yung sa mental health mo. Meron
something chemical. No! Confess it. What's the problem today? Sinisisi mo yung chemical when it is spiritual. Ngayon, huwag tayong masyadong overwhelmed dahil sa mundong ito. Christian, you confess your sin and God will give you peace. That's it. Now, hindi ka makatulog? Pumunta ka sa magkita ka sa doktor. Patulog. Ako, doon I'm stressed at kailangan ko ng sleeping pills para makatulog ako. That is okay. Ang depression is not hindi pinagbabawal ng Bible. Kundi makakatulong sa'yo. Pero ang sisisihin mo, kasi meron nangyayari sa brain ko, meron nangyayari sa emotions ko, kaya ganito ako. No. Maging honest ka sa sarili mo. Honest ka sa Diyos. I-confess mo yung kasalanan mo. Mga kapatid, hindi po galit si Pastor. Ganito lang. Hindi ko po kayo pinapagalit. Number 3, it not just affect us spiritually, mentally, but also it will affect our conscience. Now, napag-aralan natin yung conscience. Maganda siya, no? Nasabi natin na ang conscience ay hindi to guiding principle. Hindi ito yung basis ng mga desisyon natin sa buhay. Kasi number to, M-A-R, tungisan. Pero alam nyo ba, tayo ay naging Kristiyano, pinapalas ng Holy Spirit yung conscience natin. In verse number 4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Sa iyo lang ako nagkakasalang tulay, at ang ginagawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran na ako'y hatulan, mararapat na ako ay iyong parusaan. Yung konsensya ni David, kita natin sa pagkabasa, it is stricken. He realized that his sin was not just against himself, against his kingdom. Diba? Parang nagkasala ka sa sarili mo. Nagkasala ka, hari ka, ikaw yung dapat nangunguna. Nagkasala ka sa asawa mo. Nagkasala siya sa asawa niya. Nagkasala siya kay Bathsheba. At nagkasala siya kay Uriah. And he realized that his sin was against God. And David's sin has created a barrier between him and God. Sabi ng Bible, ang kasalanan natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. Sinasara niya ang kanyang mga etenga, pinipikit niya ang kanyang mga mata dahil ang kasalanan natin ang nagiging dahilan. Mga kapatid, meron pong pagkakaiba na tayo anak tayo ng Diyos. Ang slave, natatakot siya sa panghampas ng kanyang master. Ngunit ang mga anak ay natatakot siya na ma-displease niya ang kanyang tatay. And David isn't just focusing on the discipline or chastisement of God. He realized that he has hurt God. When we sin, pag tayo nagkakasala, hindi lang natin nilalabag yung utos ng Diyos, kundi nasasaktan natin ng Diyos. Uulitin ko yun. Pag tayo ay nagkakasala, hindi lang natin nilalabag yung panuntunan, yung batas, yung rules na nilagay ng Diyos sa kanyang salita, kundi nasasaktan din natin ng Diyos. Kaya yung kantang, does he feel still the nails every time I fail? Does he still feel the nails? Nararamdaman pa ba ni Jesus? Sino nakakaalam ng kantang yun? Wala. Ano? Ikaw? O, kantahin mo mamaya, closing song. Joke lang. Nararamdaman pa ba ni Jesus Christ yung sakit sa kanyang mga kamay tuwing tayo ay nagkakasala? Ibang wording to na nagsasabi na every time na tayo ay nagkakasala, nasasaktan natin si Lord. Hindi na nga natin siya napiplease, nasasaktan pa natin siya. And David realized that his sin was in thy. Last time, we talk about that sees it all. Nakakita ng Diyos lahat.
nakita ng Diyos lahat, nagkakasala tayo, nakikita niya tayo at nasasaktan siya. We only fool ourselves if we think na ang mga kasalanan natin ay pwede nating itago sa Panginoon. No. Walang natatago sa Panginoon. Walang unknown sa Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang Holy Spirit, pinapalakas niya yung ating konsensya. Kapag may bagay ka na gagawin, at napipil mo that there's something wrong, pag-isipan natin ng mabuti, tama ba itong gagawin ko? Tama ba na magsumbong ako sa boss ko na tungkol kay ganito? Lahat ng action natin, meron bang moral na lalabagin ako dito mula sa salita ng Diyos? Gusto ba to ng Diyos? Matutuwa ba sa akin ng Diyos kapag ginawa ko to? Next, ang kasalanan, hindi niya lang naapektuhan ang ating spiritual, ang ating health, ang mental, ang ating conscience, but it also affects our heart. Look at verse number 8. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. In verse number 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. David was an unhappy man. Hindi mawawala ang kaligtasan niya, pero yung siya bilang Kristiyano na natutuwa siya, na meron siyang joy in his life, nawawala. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano ngayon, na walang kaligayahan sa ating buhay, marahil ito ay kagagawan ng kasalanan. Bakit hindi na tayo nag-enjoy sa buhay? Bakit tayo hindi nag-enjoy mag-church? Tayo ba nag-enjoy pa rin tayo mag-church? Amen. Minsan, bakit hindi tayo parang nabibless? Sin and lack of joy are inseparable. As purity and joy are inseparable. Sabi ng Latin, joy is the plug that is from the cask of the cup when it is in residence. Now, take the joy test. Sin will take joy out of your life. Tanongin mo sa sarili mo. Now, iba yung masaya, tsaka iba yung maligaya ka. Happiness, circumstances. Pero yung joy, ano man mangyayari sa buhay mo, meron kang hope, meron kang assurance, meron kang kaligayahan, palaging ng Panginoon, ingatan ka. Next, hindi lang ito, kapatid, kasalanan, naapektuhan tayo. Look at this, physical. Now, nasabi ng lahat ng physical ailments ay result ng kasalanan. In some sense, kumbaga, yan, tayo, masakit na balakang, ganyan. Resulta yan ng kasalanan. In a general sense, kasi nagkasala, unti tayong mamamatay. Unti-unti magde-deteriorate. Pero yung ating personal na kasalanan, hindi ibig sabihin na may sakit. Hindi lahat ng sakit result ng kasalanan. Okay? So, ang kasalanan, laging result ng physical. Tingnan natin. May ng Diyos sa pagkakad kay David. Feeling niya ay dinul ng Diyos. Man cannot take much of that type of pressure without it affecting your body. Many people will suffer physically because of sin. Tawag dyan, psychosomatic illness means that the mind can make the body sick. The cause was sin. At sabi din in Proverbs chapter 7, number 20, sin will cause us to suffer. A merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit, meron kasalanan, broken spirit, dryeth the bones. Ano ang pinakamasakit na cancer? Sino makahula? Anong pinakamasakit na cancer? Ha? Galing ni Teacher Bryla. Bone cancer. Yan yung ini-explain ni Job. Na sobrang sakit ng kanyang mga buto. Yung kaibigan ko namatay sa bone cancer. Talagang namimilipit sa sakit, napipiliin mo na lang mamatay. Look at this. Dryeth the bones. Tinutuyo ang mga buto.
Ulitin ko, hindi natin sinasabi na all suffering is a result of sin, but sin will result in our suffering. So, kapag tayo makasalanan, maapektuhan yung isip natin, mentally, spiritually, and then, maapektuhan na din yung ating physical. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante na lagi natin chinecheck yung sarili natin. Isulat natin. Pag may na-offend tayong mga kapatiran, may mga hindi pa rin tayo pinapatawad. May mga kaaway ka pa din. Pangalan pa lang nabanggit, nabibwisit ka na eh. Papaganto ka na. Ayoko naririnig yung pangalan na yan eh. May mga ganun ba kayo? Yung nangutang sa inyo, hindi kayo binayaran, kahit pangalan niya, ayaw mo nang marinig. Nabibwisit ka na. Kaya pag nagda-drive ka, huwag kayong magbabanggit ng mga nangutang o mga kagalit. Huwag kayong mag-usap ng mga, kasi maaapektuhan. O yan, katulad niyan, kagabi. So, salamat ako kay Brother Bell kasi ginabayan niya. Mahina talaga ako sa gabi mag-drive. Kaya nga, Sister Maya, di ba, sabi ko sa iyo. Tanong mo ay Brother Bell. Muntik ko pang mabangga si ate kagabi. Hindi tumatabi kasi mami, hindi tumatabi Mahina ako mag-drive sa gabi kung hindi ko alam yung lugar. Hindi ko kabisado. Hindi ko kabisado yung Pero mga 3 drive ko pa doon, kabisado ko na yun. Kahit gabi na, no problem. It will affect us physically. So, naranasan nyo na yung para kayong binunutan ng tinik. Pag nagpatawad kayo, masarap yun sa pakiramdam. Second to the last. Nandyan pa po tayo mga kapatid. Malapit na matapos. Sin affects our spirit. Yung mismong tayo. Sabi na David, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Again, tripartite being, pinag-aralan natin sa Sunday School. Kapag tayo ay hindi okay sa Panginoon, we are not right with God, we will have a wrong spirit. Tignan mo si David. Binigyan siya ng parable. Isa sa pinaka-paborito ko talagang propeta, si Nathan Ginamitan lang ng story, tas biglang sinabi ng ganito. Galit na galit ka pa. Kumbaga, kung ipaparaphrase mo ganito. Galit na galit ka pa. Di mo ba alam, ikaw yun? Parang ganun yun Tapos, di ba, sister, parang, ikaw yun, di ba? Biglang, oo nga, ako yun. Makikita natin, kapag tayo ay hindi tama kay Lord, meron tayong critical spirit. We are quick to judge, lagi tayong namumuna. Kaya tayo mga kapatid, kung wala tayong maitutulong, tikom na lang tayo ang bibig natin. Amen? Dito sa church, ngayon magkakapatid, magkapapamilya tayo dito Dapat tayo nagtutulungan. At kung wala tayong maitutulong, kumbaga, wala ka na nga natulong, mangpuna ka pa. Wag, mahalata ang may kasalanan ka. Joke lang. So, David was quick to criticize the sin in the lives of others. Kung bakit magaling tayong pumuna ng mga kasalanan ng iba, kasi tayo din mismo ay hindi tayo tama. Critical spirit. And last but not the least, umiinit na kasi kumukulo na yung sinaing Sabihin, kakain na tayo. Sin affects our witness. Verse number 14 to verse number 15. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at ang aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita. O Lord, open thou my lips and my mouth shall show forth thy praise, at purihin ka sa gitna ng madla. Mga kapatid, katulad ni David lost his song. He lost his testimony. Sin will dry up praises. And that is why many will not witness and testify for God. In the darkest moment of our life, na yung awit natin sa Panginoon, hindi effective. Na yung mga papuri natin sa Panginoon, hindi effective. Na yung pag-i-invite natin sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin, sa kaklase natin, sa workmate natin, hindi effective.
Kasi we lose our testimony. Kaya kung meron kang bad testimony sa kapitbahay mo, kung kanino man, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Bigyan ka niya ng panibagong pagkakataon ulit na ma-restore ito. Tandaan natin, kahit ang sirang buto nare-restore. Even a broken bone can restore. Nabuto yan eh. Paano nare-restore? Di ba kaya nga sinesemento? Di ko lang tawag na sa science, Teacher Liz. Siguro re-research ko. Yung mga broken relationship, kaya pa yan ma-restore. Amen? Galit ka sa nanay mo? Galit ka sa anak mo? Kasi di ka na nire-respeto? Tapos, umugat na? Galit ka sa... Ako, galit. May mga taong kinagagalitan talaga ako eh. Yung mga mga nakakwentuhan ko madalas, siguro kilala nyo. Galit ka sa kapatid mo? Galit ka sa kamag-anak mo? And we lose our testimony? Mga kapatid, hingi natin ng tawad sa Panginoon. At naniniwala ako, ang oras ay nakakapagpagaling. Naniniwala kayo doon? May mga kamag-anak tayo na hate natin. Kasi nga, sa mga nangyari sa history. Pero ang oras ay nakakapagpagaling. Huwag nating madaliin. Merong time. Merong time para sa lahat. And we really thank the Lord sapagkat wala nang kamatayan sa atin kahit tayo ay nagkakasala. For the wages of sin is death, but because we have the Lord Jesus Christ, we have eternal life. Always remember 1 John chapter 1 verse number 9. Pero pwede bang isulat niyo yan sa mga diary nyo, sa planner nyo? 1 John 1:9. If we confess our sins, kung ipamumutawi, kung babanggitin, alam na ng Diyos na makasalanan ka. Alam ng Diyos kung ano yung sin na ginawa mo. Ang gusto ng Diyos, mag-agree ka na oo, kasalanan yon. I-confess mo, sabihin mo sa Kanya, hingi mo ng tawad. At merong pangako ng Diyos, He is faithful and just to forgive our sins. Tapat ang Diyos and just. Ito yung matindi. Ang gusto mo lang basahin, He is faithful. Oh, ang Diyos laging magpapatawad. Amen. Praise the Lord. Pero yung word na and just, G-U-S-T. God is not mocked. Pwede ba natin kumpletuhin yung verse? God is not mocked. For whatsoever a man, ano pa yun? Soweth, he shall reap. Oo, patatawarin ka ng Diyos. Pero may consequence nga. Sabi ni Charles Spurgeon, as we close, meron akong mga babanggitin ditong tao. Sin and hell are married unless repentance proclaims the divorce. So, in our salvation, if you hate sin, you will not object to being warned about it. Sabi ni John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Mga kapatid, may maririnig kayo mga pastor, nahulog sa tulay. There is no such thing as nahulog sa tulay. Yung cliche na yon, yung word na nahulog sa tulay, hindi totoo yon. Walang taong nahulog sa tulay. Tumakbo ka sa tulay, tinalunan mo mismo yung tulay. Bakit? Kasi ang kasalanan parang kay Haring David. Magsisimula sa isip mo. Si Satan, nagsimula sa isip niya eh. I will be, I will be, I will. 5 I will niya eh. Nagsimula sa isip mo, ganito yung gagawin mo. Kaya nga tayo may mga asawang lalaki. Ayan, tayo po, di ba? Kayo may mga boyfriend, may mga girlfriend. Kayo din may mga asawang lalaki, mga babae. Magsisimula height ang affair. Hindi nagsisimula ang affair physically agad. No. Meron tinatawag na emotionally affair. Mas attached ka emotionally sa ibang tao kaysa sa minamahal mo, diyan magsisimula emotionally and then after diyan physically. Ano 'yon? Bakit emotionally? Unti-unti.
Una, magsasabi ka muna ng problema. Tapos, ayan, confident ka na sa kanya. Hanggang unti-unti, hanggang sa, yun na. Teka lang, hindi mo maisip, wait, may asawa ko. Wait, mali ata to. Kaya walang nahulog sa tulay. Nagpahulog ka sa tulay. Amen? So ano na lang yun? Pampalubag loob na lang yun na, ay, natukso. Yung tipong kumbaga, parang sa text lang yan, no? No, parang ulo o buntot. Parang ganun lang yung temptation. Hindi. Nagsimula yan sa isip mo, hinayaan mo, hanggang pinagtakpan mo, hanggang nandun ka na. Ang mahirap sa mga Kristiyano ngayon, pag nahulog sa kasalanan, hindi, tao lang ako eh. Oo, tao ka lang. Pero aminin mo yung kasalanan mo and do what is right. That's why I will repeat it again, church. Ang sasabihin ko, nung anniversary natin. 2 W lang. As long as your pastor, kahit sa mga susunod na generasyon, kung ang pastor, 2 W lang. As long as na faithful ako sa word, hindi ko pinipitch yung magazine or maling doktrina yung pinipili ko. And as long as I'm faithful with my wife, 2 W, word and wife. Yung qualification bilang mangangaral, pasok. Pero sa dalawa lang yon, kapag may sumemplang, then I am not qualified anymore. You have the right to say, Pastor, you step down, we are not worthy anymore. I will do that with all my heart. Martin Luther said, you must not measure your holiness by others' men's sins. Ito yung mahirap sa atin. At least ako nagsisimba. At least ako nagka-choir. At least ako nagta-tithes. No. D.N. Moody said, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. And A.W. Tozer said, we must do something about the cross and one of the things only we can do, flee it or die upon it. Kung lalayo natin ang sarili natin kay Jesus, or kasama tayong pinako ni Jesus Christ, kapag ilayo mo yung sarili mo sa Panginoon, diyan ang kasalanan. Pero pag ilamit mo ang sarili mo sa Panginoon, lalayo ang kasalanan. Mga kapatid, sin will really affect us. And the cure is, confess po natin ito sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Let's all stand up. O our gracious God, Father in heaven, Lord, you are so omniscient. Wala pong natatago sa inyo. Wala pong unknown sa inyo. Wala pong hidden sa inyo. You know everything. You know our hearts. You know our mind. You know our action. Alam niyo po kung ano ang minumutawin na aming mga puso. Ama, hubad kaming lahat sa iyo. At humihingi po kami ng paglilinis, kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala. Unang-una, hindi po namin kayo ginagawang priority in our life. Patawad po kung hindi po namin kayo inuuna sa aming pagmulat ng aming mga mata. Patawad po kung madalas po kaming late sa church. Patawad po kung ang pagmamahal namin sa aming mga anak ay nababawasan. Patawad po kung nagkukulang po kami sa paglilingkod sa inyo. Patawad po kung hindi po namin nabibigay kung ano yung dapat sa inyo. Patawad po kung hindi po namin ginagawa yung best namin bilang isang mag-aaral, bilang isang Kristiyano. Patawad po, hindi po namin ginagawa yung best namin bilang inyong mga anak na mag-worship. Patawad po, hindi po kami nagsosoul winning. Hindi po kami nagbibigay ng tracts. Hindi po namin sinishare ang gospel. At ang dami po namin dapat i-confess, O God, and you really know our hearts. And we ask you na i-cleanse niyo po kami, wash us, O God. Patawad po kung kami po ay hindi nagpapatawad. We're so unforgiving. And at this moment,
may encourage, remind us, and convict us by the Holy Spirit na ito pong nangyari kay Haring David ay lesson sa aming lahat na ito po ang mangyayari kung kami po ay gagawa ng mga bagay na hindi po karapat-dapat sa inyo pong harapan. Brother and sister in Christ, it's our time to respond. We're not perfect. Even little sin, kailangan natin i-confess sa Panginoon. Why not come forward, and let's have a private moment to the Lord. Our Father, good God, we come to you. We come to thy presence. We ask, O God, na muli niyo po kaming linisin sa lahat po ng aming mga pagkakasala. And we praise and thank you, Lord, sa lahat po ng ginawa niyo po sa amin. Lord, amin po ang pinapanalangin naman na inatagabayin niyo po kami palagi sa panahon ngayon na punong-puno po ng kasamaan ng mundo. Ilayo niyo kami sa anong kapamakan at disgrasya at sa mga masasamang loob na nais po kaming bitagin. At dalahin ko po na pagpalain niyo po kami financially, spiritually, lahat po ng aming source of income. Kaya niyo po pagpalain, business, mga trabaho, sa lahat ng mga nagmamaneho, pagkahan niyo po gawin niyo pong anak niyo, mga milyonaryo, upang marami po mga missionary tulong. Gawin niyo pong blessing ang aming church. At dalahin ko po mga project namin. Dalahin ko po na inyo pong ipin ang mga pangailangan po ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga mag-aaral, bata, sa mga young professionals, students, mga panay, tatay, amin pong mga adult, po kami at papalakasin. Ihanda niyo po kami palagi. Kung dadating po ang inyong anak, nawa po matagpuan niyo po kami tapat. We bless PBBC Paran at lahat pa ng pananampalataya at marami po mga Kristiyano. Dalhin niyo po sa lugar na ito. Marami pong maligtas. In all these things, the most precious name of our Lord Christ. Amen.